Magandang araw, Bansang Pilipinas. So, andito po tayo ngayon muli para magbigay sa inyo ng mga impormasyon na nagaganap sa ating bansa. Kamakailan ay naging usap-usapan po yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So, gaya ng pahayag, unang statement naman itong si Pangulong Bongbong Marcos at sinabi niya na wag nang ituloy ang impeachment laban kay BP Sara. Sabi ngayon ng Iglesia ni Cristo na suportahan yung naging pahayag ng ating Pangulo na pigilan na o huwag nang ituloy yung impeachment laban kay BP Sara. So ang isasagawang rally ng Iglesia ni Cristo ay para sa tunay na kapayapaan at magkaroon ng katahimikan na sa ating bansa. Ito'y kasunod mga kababayan natin na naging pahayag naman ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na sinabi niya na kailangang huwag nang ituloy ang impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo upang matugunan naman ang kagustuhan ng mga mamamayan na magkaroon ng tunay na katahimikan dito sa ating bansa. At sinabi din niya na ang unahin natin ay kung ano yung mga nagaganap na suliranin sa ating bansa tulad ng kahirapan, pagkakaroon ng pagkain sa ating hapagkainan. Nabalita kasi mga kababayan natin na magkakaroon ng isasagawang rally ang Iglesia ni Cristo sa buong Pilipinas upang suportahan ang ating Pangulong Ferdinand Marcos sa kanya naging pahayag. Subalit, ang nangyayari ngayon ay patuloy pa rin ang gawa namang iimbestiga nitong Quad Committee. Kung matatandaan din natin mga kababayan, nagkaroon din ng rally, ito namang grupo ni Kibuloy at ito rin ang nagsasabi na bigyan ng katahimikan ang ating bansang Pilipinas at ang unahin ay ang pagkakaroon ng kaunlaran sa ating bansa dahil nakilad na lamang ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng kalamidad, mga pagbaha na ito na sana ang dapat na pagtuunan muna bago naman magkaroon ng matinding politika ng Quad Committee sa kumbaga sinisingle out nila itong si Vice President Sara Duterte na naimbestigahan doon sa sinasabing confidential fund. Sinasabi nila na ang confidential fund, kaya nga ito'y confidential fund, ay dahil sa mayroon dapat itong paglaanan na hindi dapat nalalaman. Pero dapat ito din ay ginagawa ng report kung saan napunta. Subalit ang sabi nga ni Congressman Marcoleta, ang Quad Committee ay hindi korte. Hindi sila korte para mag-imbestiga. Dahil kitang-kita naman kung ano yung ginagawa nila na isang matinding politika dahil sa pag-single out nila sa pag-iimbestiga ng confidential fund nitong si BP Sara. Tanungan ng ating mga kabayan, ano na kaya ang mangyayari kapag naganap na itong peace rally ng Iglesia ni Cristo dahil alam naman natin kung gaano sila kadami at kung ano yung kanilang mga gagawin. Ang sabi nga hindi naman ito isang kaguluhan kundi ito'y paghihikayat na magkaroon na ng katahimikan sa ating bansa. So inaasahan na rin ang pagsuporta ng lahat ng Iglesia ni Cristo at ng ating mga kabayan na sasama dito sa isasagawang peace rally. Dati kasi ang sinasabi nila na hindi daw naman matutuloy itong sinasabing rally na Iglesia ni Cristo sapagkat ayon na din sa mga lalo na sa mga oposisyon natin ay hindi daw magagawa na mag-rally ng marami itong Iglesia ni Cristo. Subalit, eto nga isang malaking hamon pero hindi ito nangangahulugan na pagsuporta sa matinding politika na nagaganap sa ating bansa, kundi para sa katahimikan na at magkaroon ng tunay na kapayapaan. Nakakahiya na nga naman sa ibang bansa ang nangyayari o nagaganap na politika sa ating panahon na ganito yung nangyari dito sa ating bansa na sobrang politika ang nangyari. At kung matatandaan nyo din, kino-question na din itong pork barrel ng ating mga mambabatas at sinasabi nila na kailangan ng mawala ba itong pork barrel ng ating mga babatas o imbestigahan kung saan ba talaga napunta itong kanilang mga pondo.
Marami ngayon nagtatanong mga kababayan natin na ito bang isasagawang rally ng ating mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo ay magreresulta ng pagkababa naman ng ating Pangulong Ferdinand Marcos? Ito isang katanungan ng ating mga kababayan na ito kaya ay magresulta na papalitan na ang Pangulo ng ating bansa at sino ba talaga yung susunod naman na magiging Pangulo kung mapapalitan naman ang kasalukuyang Pangulo ng ating bansa. So mga kababayan natin, abangan naman natin ang January 13 kung ano yung mangyayari ngayon sa ating bansa at tingnan natin kung ano ang kapayapaang gagawin naman ng rally ng Iglesia ni Cristo. So mga kababayan, mula pa rin dito sa ating kinalalagyan ngayon, ako po si Jet Claveria, Kapwa Nyo Pilipino.